Kailangan mong umalis. Dito lang ako upo. Bawal kang umupo dito. Maantala ang investigasyon at posibleng pusasan ka. Naiintindihan mo? Nandito kami dahil sa search warrant. Uupo ako malapit sa pinto. Si Trooper Sarah Klassen ng Washington State Patrol ay kinasuhan ng vehicular homicide matapos ang fatal na aksidente. Saan daw siya uminom nung gabing iyon ayon sa autoridad? Ipinapakita ng bagong labas na body cam ang mga detectives sa bar kung saan siya uminom. Ang problema lang, sinalubong daw sila ng kahina-hinalang pagtutol mula sa isang manager na nagsasabing hindi raw niya tinutunton ang mga customer. Inaaral namin ang interaction sa bar at ang investigation ng aksidente. Maligayang pagdating sa sidebar mula sa Law and Crime. Ako si Jesse Weber. Sige, balik tayo sa isang kwento na gumulat sa Washington State nitong mga nakaraang buwan. Kwento ito tungkol sa tropa ng Washington State Patrol, isang nakamamatay na aksidente at paratang ng pagmamaneho ng lasing. Si Trooper Sarah Klassen ay inaresto noong Marso matapos sabihin ng pulisya na siya ay lumiko pakaliwa at bumangga kay Joser Sanchez, isang 20 taong gulang na nagmumotorsiklo na namatay sa ospital matapos bumigay sa kanyang mga tinamong sugat. Ayon sa mga opisyal sa insidente, nagpakita siya ng senyales ng pagkalasing, tumanggi sa field sobriety tests at lumabas sa blood test na higit doble ang alcohol level niya sa legal limit. Sa huli, kinasuhan siya ng vehicular homicide ngunit tuloy pa rin ang investigasyon kung saan at gaano siya katagal uminom nung gabing iyon. Ngayon, ang bagong police body cam footage ay nagbibigay linaw sa investigasyon. Ipinapakita nito ang mga detective na pumunta sa bar kung saan uminom si Klassen at naranasan nila ang kahina-hinalang pagtutol at nawawalang record. Mas mabuti na hindi ko interes yun. Pakiramdam ko ay nakikialam siya sa investigasyon natin at sa tingin ko kailangan na niyang umalis. Sir, kailangan ninyong umalis. Sir, kailangan ninyong umalis. Dito lang ako upo. Bawal kang umupo dito. Makakaabala ka sa investigasyon at maaaring posasan ka. Naiintindihan mo ba? Kami ay... Ikaw! Narito kami dahil sa isang search warrant. Uupo ako sa tabi ng pinto. Nagsimula ito noong gabi ng Marso 1, 2025 sa Richland, Washington. Gaya ng nabanggit ko, isang 20 taong gulang na lalaki na ang pangalan ay Joser Sanchez ay nasa bahay. Ayon sa Apple Valley News, kakagraduate lang niya ng high school kamakailan. Nagtatrabaho siya sa food processing company at mahilig sa motorsiklo. Bandang alas 6 ng gabi, nang dumidilim na, nagpaalam si Joser sa amain para ilabas ang motorsiklo at mag-ikot sa lugar. Pumayag ang kanyang amain kaya lumabas siya. Ngayon halos kasabay nito naroon si Sarah Klassen na 35 taong gulang. Si Sarah Klassen ay tropa ng Washington State Patrol at Public Information Officer ng ahensya sa 13 taon pero naka-off-duty siya. Ayon sa sinabi niya kalaunan sa pulisya, siya ay lumabas para kumuha ng pizza mula sa Domino's at pauwi na sana sa kanyang pamilya. Ayon sa ulat, ang ruta niya ay papuntang kanluran sa State Route 240. Lumapit siya sa intersection ng Village Parkway, ang liko papunta sa kanilang lugar. Lumiko siya sa kaliwang linya at ayon sa pulisya, si Joser ay bumibiyahe pa silangan sa State Road 240. Papalapit din sa parehong intersection. Ayon sa ulat, lumiko pa kaliwa si Klassen papuntang Village Parkway at si Joser na napansin ang sasakyan ay biglang promeno. Kalaunan, nakita ng pulisya ang bakas ng preno mula sa gulong ng kanyang motorsiklo, lumilihis pa kanan sa tangkang iwasan ng banggaan. Hindi iyon sapat. Tumama ang harapan ng SUV ni Klassen sa motorsiklo ni Joser at malakas ang banggaan. Naipit ang motorsiklo sa ilalim ng harap ng sasakyan niya sa passenger side at hinila. Naitapon sa kalsada si Joser. Tumawag si Klassen sa siyam isa-isa at sa tawag na nakuha ng Law and Crime, kalmado at tila nalilito pa siya sa tindi ng nangyayari. Meron ka bang natamong sugat? Wala. Sige. Sinabi niyang nasakya ka, tama? Oh, Sige. sige, nakabangga ka ba ng motorsiklo? Oo, kami nga. Sige, nakikita mo ba kung nasugatan or humihinga pa yung tao? Ayos naman siguro. Lalabas ako para tingnan. Oo, wala kaming nararamdamang pulso sa tingin ko isang pedestrian. Cardiopulmonary resuscitation. Kaya ko. Isa akong first responder. Isa kang first responder. Oo, ako nga. Kung gusto mo magsimula ng cardiopulmonary resuscitation, kaya natin yan. Sige, sisimulan ko na ang cardiopulmonary resuscitation. Sige. Dumating ang mga unang rumesponde at nadatnan si Klassen na nag-cardiopulmonary resuscitation kay Joser sa gitna ng dugo sa kalsada.
Kinuha ng mga mediko ang responsibilidad. Agad siyang dinala sa ospital pero napakatindi ng kanyang mga pinsala. Ayon sa ulat ng pulisya, nagkaroon siya ng malubhang head injury, panloob na sugat, posibleng femoral artery bleeding at idineklarang patay. Ngayon, ito ang mahalagang bagay dahil ang hinihinalang driver na pinag-uusapan natin dito ay isang off-duty na state trooper. Ipinasa ng Washington State Patrol ang investigasyon sa Richland Police para maiwasan ang anumang conflict. Ang lead investigator dito, si Official Steve Hyde, ay napansin na may mga palatandaan ng posibleng pagkalasing at hiniling kay Klassen na magsagawa ng field sobriety tests. Ngunit tumanggi umano siya at matapos ang matagal na investigasyon, sinabi ni Official Hyde na siya ay inaaresto. Sinusubukan naming tanggalin ang alak bilang dahilan, pero hindi ako kumbinsido na hindi ito naging salik. Sa ngayon, inaaresto ka. Tama? Sige. Tara, ilagay mo ang mga kamay mo sa likod. Kaya gagawa kami ng search warrant para sa dugo mo. Sige. Sige. Sa ganong paraan, wala nang magiging tanong. Habang inilalagay siya sa patrol car, nagbago ng isip si Klassen sa pagtanggi niyang magpasuri. Ganito kasi, sinusubukan naming tratuhin ito na parang kahit anong ibang insidente. At kadalasan, kapag dumating na ang pagkakataon at alam mo na sinabi mong ayaw mong gawin ito, voluntaryo ito. Kung gusto mo, gawin mo. Well, pwede akong mag-voluntaryong breath test kung madali lang, pero ayoko lang talagang gawin yung mga field test. Sige, ikaw. Kaya gusto mong sumailalim sa tingin ko, dahil dito, sa kahalagahan nito, malamang kakailanganin natin ng search warrant, okay? Ayos lang yan. Salamat sa iyong pakikipagtulungan. Walang problema, syempre. Ang investigasyon ng dahilan kaya kinuha ang dugo, ano ang naging resulta? Ang blood alcohol content ni Sarah Klassen ay 0.175%. Higit iyon sa doble ng legal na limitation. Kinasuhan siya ng vehicular homicide pero hindi umamin. Para sa mga piskal, may malaking bahagi pa ring palaisipan na kulang dahil kailangan nila ito para mabuo ang kaso. Saan ba siya uminom nung gabing yon? At gaano katagal siyang uminom? Ang tanong na yon ang nagdala sa mga investigador sa isang local na bar. Maraming bayang kalimar ng bar ay a Moon Palace. And sa bagong inilabas na body cam footage mula sa pagbisita nila, makikita ang paghahanap ng sagot na tila agad na nahinto. Mas mabuti na, hindi ko interes yan. Pakiramdam ko nakikialam siya sa investigasyon at dapat na siyang umalis. Sir, kailangan nyo nang umalis. Sir, kailangan nyo nang umalis. Dito lang ako upo. Hindi ka pwedeng umupo dito. Mahahadlangan mo ang investigasyon at posibleng posasan ka. Naintindihan mo? Kami ay... Ikaw, Narito kami dahil sa isang search warrant. Upo ako sa tabi ng pinto. Hayaan mong ipaliwanag ko sa iyo ang body cam footage na ito. Hakbang, okay? Ipinapakita nito ang mga investigador mula sa Departamento ng Pulisya ng Richland na dumadating sa Moon Palace Restaurant at Bar. Sinusubukan nilang ayusin ang timeline ni Sarah Klassen noong gabing ng aksidente. Kaya nagsisimula ito sa mga investigador na nasa loob ng establishmento at inihaharap ang search warrant sa manager. At ang ginagawa nila ay hinihingi nila ang cooperation ng manager na pansamantalang isara ang lugar para maisagawa nila ang kanilang paghahanap. Tama ba? Pero alam mo, mula pa lang sa simula, mukhang nag-atubili na ang manager na ito. Parang nag-iingat siya. Tinawagan niya agad ang abogado, pinaalis ang mga customers sa bar, at habang sinusubukan makontak ang abogado, pinipilit siya ng mga investigador ng mga simpleng tanong lang. Tinanong nila tungkol sa presensya ni Sarah Klassen. Parang minamaliit ito ng manager, sinasabi niyang nandoon siya, sabi nga, matagal na iyon. Nang tanungin kung sino-sinong empleyado ang nasa trabaho noong Marso 1, tumanggi siyang magbigay ng impormasyon. Ikaw? Hindi marinig. sige. Kumusta? Oo, nandito ako kahapon. May ilang tanong lang kami. Siyempre, pwede ba tayong mag-usap dito sa labas? Oo, pwede natin gawin yan. Iniimbestigahan lang namin ang banggaan nung Sabado. Kilala mo ba ang dalawang ito? Baka nandito sila. Matagal na silang nakarating dito noon. Matagal na ba talaga? Oh, Sige, nagtrabaho ka ba nung Sabado? hindi ako nagtrabaho nung Sabado. Sige, sino ang nagtrabaho nung Sabado? Isa sa mga babae. Sino pa ang ibang babaeng nagtrabaho nung Sabado? Ilan lang sila sa ibang empleyado. Sige, Kaya ano ang mga pangalan? ayokong sumagot kasi hindi ko alam ang magiging resulta nito. Sige, kaya nga inisip ko na rin yan. Kaya nag-apply ako at nabigyan ng search warrant para sa lugar na ito. Sige. Hindi natin ito tinalakay kahapon. Inaasahan namin ang pakikipagtulungan mo. Pero kaya rin namin ito kahit wala ka. Kaya, Kailangan ko ba ng abogado o hindi? pwede kang kumuha ng abogado. Sa ngayon, may search warrant kami. Eto na.
Gagawin namin magsasagawa kami ng paghahanap at kukumpiskahin yung mga resibo, dokumentong pinansyal, talaan ng Badger Ledger o katulad na dokumento. Iiwanan kita ng kopya ng warrant. Pwede ko bang tanungin muna ang aking abogado? Ayos lang ba yon? Wala kayong pagpipilian, Ginoo. Kaya ang kailangan naming ipagawa sa inyo sa kasamaang palad, lahat ay kailangang umalis. Kailangan naming ipasara muna kayo hanggang matapos namin ito. Sige. Kung okay sa'yo gawin yun, tapos Umaasa kaming magagawa namin to sa tulong mo, pero kaya rin namin tong gawin sa ganitong paraan. Ayos lang yan. pwede naman naming tawagan ng iyong abogado. Patawagan mo muna ako sa aking abogado. Ayos ka lang. Kailangan uminom ang bawat lalaki. Kailangan ninyong umalis. Pasensya na. Meron kaming search warrant para sa lugar na ito. Wala sa inyo ang pinaghihinalaang may ginawang masama. Kung sobra na ang nainom ninyo, huwag magmaneho. May mga pulis pa sa paligid. Kakabukas ko lang, kaya... Magmamaneho ako ng mabilis para hindi mo ako makita. Salamat sa pakikipagtulungan at pasensya na. Ayos lang ako maglakad, kaya Sige. ayos lang lahat. Sige, magandang gabi sa inyo. Ikaw rin, salamat. Siyempre. Salamat sa pasensya na. Hoy Scott, si Brad to. Nandito ang pulisya ng Richmond. May dala silang search warrant. Kaya kung matawagan mo ako agad, salamat. At ipapadala ko ito sa kanya. Sige, so... Narito na ang pulis. Tawagan mo ako kapag may oras ka. Kaya kami, maniwala ka man o hindi, gusto naming gawing mas madali at hindi masakit ito para sa'yo hanggat maaari. Kaya kakailanganin din namin ang mga dokumentong iyon. Pwede naming halughugin ang buong lugar. Tulad ng sinabi ko, may search warrant kami. Ibig mong sabihin tulad ng checking libro ko? Tala ng benta ng Sabado. Oo, resibo, dokumentong pinansyal, tala sa ledger at oo, ang iyong checking libro. Ang iyong tulong, Pinahahalagahan. Uy Scott, nandito na sila. May search warrant sila. Kaya ang mga pulis ng Richland. So, siguro yung mga dokumento, kailangan ko pa bang tingnan ulit yung dokumento? Pwede mo naman kung gusto mo. So, kailangan kong tingnan yung dokumento. kopya mo yon. Pwede mong gawin ang kahit anong gusto mo dyan. Pahintulutan mo akong... Sige. Bukod doon, nandito na sila. Nagpasya akong paalisin ang lahat, kaya... Matapos malinis ang bar, tuloy ang paghahanap at binibigyan ng manager ng resibo ang mga pulis. Pero habang sinusuri ng mga investigador ang mga iyon, napansin nila ang isang kakaiba. Para sa isang Sabado ng gabi, napakababa ng bilang ng mga resibo. Hindi tugma ang dami ng resibo sa inaasahan mo sa abalang bar, kaya naglabas ng pahayag ang manager. Sinabi niya sa mga detective na ang Moon Palace ay hindi talaga nagtatago ng record ng bawat benta or bawat customer. Dito ko lang itinatago ang mga resibo. Sige, Kaya, pwede nating tingnan ng mga yon, ayos lang. sige, Kukunin lang namin ang mga bagay na sakop ng search warrant. Hindi namin susuriin lahat ng gamit nun pa. sige, ayos lang yan. Para lang alam mo, wala kang dapat ikabahala. Alam ko, pero... Nandito lang kami para sa mga tala. Wala kang problema. Sige. Nakikita ko rito na may dalawang resibo mula sa una. Si Carly Sue sa isa. Sige, heto ang checkbook. So ito na lahat ng resibo. Oh, yan na lahat ng resibo. So noong una, dalawa lang ang bisita mo. Oo, nung una. Kadalasan, binabayaran nila, nagbabayad sila ng cash. So ikaw lang, Parang mga utang ito na pinapatakbo ko hanggang sa sila. ibig sabihin hindi mo ginagamit ang mga ito para sa pera? Ginagamit ko rin silang pambayad. Binabayaran nila ako sa gabi pagkatapos. Sa nakikita ko, maliban kung magulo ang ayos mo, dalawa lang ang resibo na nakikita ko. Kung ano man ang araw na yun. Tanong ko, sir, dalawa lang ang resibo dito sa una.
Ibig sabihin ba dalawa lang ang customer mo? Hindi ko sinabi yun. Ang sinabi ko, Yun nga ang tinatanong ko. hindi ko sinasabi yon. Sinasabi ko, karamihan ng tao nagbabayad ng cash. Nagpapalista lang ako ng utang kapag ayaw nilang magbayad kada inumin or iba pa. Sige. Yun lang naman yun. Nasaan ang dokumentasyon para sa lahat ng transaksyon? Dapat nandyan yan o sa tape. Uulitin ko, dalawa lang ba talaga ang customer mo? Hindi lang dalawa yung naging customer ko. Nasaan ang mga naunang transaksyon ng ibang customer? Hindi ko sila matandaan. Umorder lang sila ng inumin tulad ng lalaking ito. Wala kang record kung sino ang narito. Wala akong tala kung sino ang nandito. Mas malawak pala ito kaysa akala natin. Kailangan nating suriin ang lahat. Parang sinasabi mong baka winawasak mo ang mga talaan. Wala akong sinira. Nandun pa lahat. Sige, sinasabi ko lang sa'yo kung paano ito nakikita ng iba. Alam ko, naiintindihan ko gaya ng lalaki ron na nagbayad ng 3 inumin. 2 pa ang utang ko sa kanya. Paano mo na monitor ang inventaryo, ang mga tagay at lahat ng ganoong bagay? Bahala na, hindi naman namin ginagawa yun. Paano mo naman nire-record ang kita mo para sa buwis? Dito mismo. Sige, ito na lahat. Yan ang daily report ko ngayong buwan. Sige. Sige, titingnan namin ang mga ito. Para yan sa Marso, nandyan na. Isa lang ba ang papel mo? 3 araw ko na ito, ngayon ika-4 na araw na. Tinitingnan ko lang ang una. Alam ko, Habang sinusuri ng mga opisyal ang maliit na tumpok ng mga resibo, dito nila natuklasan ang isang mahalagang bagay. 2 lang ang resibo mula sa buong gabi ng Marso 1. Kaya nung gabing naroon umano si Sarah Clayson umiinom, diretsang tinanong ng detective ang manager kung ito na ang lahat ng resibo mula sa gabing iyon. Mukhang sumang-ayon ang manager at nagsabing, oo. Hindi nasiyahan ang mga pulis kaya nagsimula silang magmasid at maghanap ng iba pang record, kahon or storage area. Habang naghahanap, nananatili lang malapit ang manager at nagmamasid. Ang patuloy niyang presensya at pagtanggi magbigay ng mahahalagang information gaya ng schedule ng staff ay nakakainis na sa mga investigador. Nagsimula silang maghinala na baka hindi lang siya nakikipagtulungan at pinipigilan pa ang investigasyon. Sasabihin ko sa iyo, ang tension sa loob ng kwarto tumindi pa. At nagdulot ito sa isang investigador na magkaroon ng matibay na conclusion. Sige, ano pang ibang dokumento ang maaari mong ibigay sa akin? O ito na lang ba lahat ng meron ka? yan lang ang meron ako. Sige, malamang kailangan naming maghanap sa paligid ng lugar kasi pakiramdam ko kulang pa ito. Gaya ng sinabi ko, nagbabayad ang mga tao para sa inumin. Ibig kong sabihin, yun lang naman yun. Wala kang resibo? Hindi ka nagbibigay nito sa iba? Hindi ako nagre-resibo kahit kailan. So hindi mo ginagamit ito? Ginagamit ko naman yan. Diyan ako nagre-record. May rolyo ako niyan. Kailangan ko lang hanapin para sa araw na yon. O, pwede mong hanapin o kami ang maghahanap. Wala akong problema kung ako ang maghahanap. Ayos lang yan. Para lang malaman mo, nagsasagawa kami ng paghahanap ngayon. Alam ko. Kaya, Available ba ang kapatid mong babae? Nasa opisina siya. Wala siyang alam dito. Kung nagtatrabaho siya, kailangan namin siyang makausap. Hindi nagtatrabaho yung ate ko. Accountant siya. sabi mo nasa opisina siya. Sabi mo nandito siya nung Sabado. Hindi ko sinabi yun. Sino ang nagtatrabaho nung Sabado? May iba, isa pang empleyado ang nagtatrabaho. Sige. Sige, sabihin mo kung sino ang empleyado na yon. Hindi ko sasabihin. Bakit hindi? Sa tingin ko dapat nating halughugin ang lugar na to. Sir, sa lahat ng paggalang, hindi ko maintindihan kung bakit ayaw ninyong sabihin kung sino ang empleyadong makakasagot sa tanong namin. Mas mabuti na, hindi ko interest. Pakiramdam ko nakikialam siya sa investigasyon kaya dapat siyang umalis. Sir, kailangan ninyong umalis. Sir, kailangan ninyong umalis. Dito lang ako upo. Bawal kang umupo dito, baka maistorbo ang investigasyon at posasan ka. Naintindihan mo? Kami ay, Ikaw, narito kami dahil sa isang search warrant. Uupo ako sa tabi ng pinto. pwede kang umupo sa labas ng pinto. Magsasagawa kami ng paghahanap sa lugar. Naintindihan mo ba? Tinubukan ka naming pagtrabahuhin? Umupo ka sa sulok. Sige, ayos lang yan. Umupo ka sa sulok. Gagawin ko. Sige, gawin mo. Gusto ko munang kunin ang cellphone ko. Pwede mong kunin ang cellphone mo. Hanapin mo si Mark doon. Yan ang gusto mo. Alam namin ang gusto namin. Salamat. Hindi ko maintindihan kung bakit ang hirap mong kausapin, sir. Sinusubukan lang naming ilabas ito. Sasabihin ko sa'yo kung ano ang ginagawa mo. Mas lalo mo lang pinapansin ang sarili mo. Umaasa kami na makakapasok at makakaalis agad kami dito. Huwag mo lang galawin. Nasa ibabaw lang lahat yan. Sir, pwede mo namang ibalik yan. Pagkatapos namin, aayusin namin ito. Mas pahihirapan mo lang ang sarili mo kung gagawin mo yan. Sige, ganun. Kunin mo na lang lahat. Kami na ang bahala dyan. Sa totoo lang, pinapayagan lang tayo nitong kumpiskahin ng mga bagay na Oo, pero hindi siya nakikipaglaro sa atin. Sabi ko sa'yo, paikot-ikot ka lang sa taas. Yan lang kaya mo. Sir, alam namin ang pwede naming gawin. Salamat sa iyong legal na payo. Kaya. Sana ay maaari mong pag-isipan muli,
Tulungan kaming makipag-ugnayan sa kung sino ang nagtatrabaho noon. Wala akong pakialam kung tatawagan mo ang iyong abogado. Oo. Gusto nila ng impormasyon. Sir, pumunta po kayo sa sulok o alisin namin kayo dito. Hinaharangan ninyo investigasyon namin. Sige, tara na. May resibo ba sa bawat transaksyon? Yan ang dapat nating alamin. Sige, 124. Tinanong ka ba niya na makipagtulungan, sir? Kasalanan na niya ngayon. Sige. Nagtatanong lang naman kami ng mga simpleng sagot. Hindi ko alam kung bakit ang hirap mong kausapin tungkol dito. Sa totoo lang, medyo kakaiba. Hindi mo kami pinapayagang kausapin ang nagtrabaho dito. Di ko maintindihan bakit ka ganyan. Kailanman bago kami pumunta rito, hindi ka naging suspect sa insidenteng ito. Walang problema ang empleyado mo. Wala kang problema. Suriin yung mga empleyado. Saan ang hindi marinig? Uy, di namin alam saan hahanapin ang mga dokumento kaya kailangan namin maghanap kahit saan. Nandito lang sila. Hindi marinig. Kahit ano, hindi marinig. Tinanong ka na namin dati at sabi mo, iyon na yon. Yun na yun. Sinabi ko na sa'yo. Tapos inilabas mo pa ito, hindi mo ba talaga naaalala ito? Sinabi ko na ang tape register roll sa'yo. Ang investigation sa ari-arian ay nagpakita ng mahalagang contradiction ng mga opisyal. Nakita nila ang mga kahon ng resibo mula sa ibang petsa at buwan, patunay na tinatago ng bar ang mga talaan ng benta. Lalo ring naging kahina-hinala ang kawalan ng resibo mula Marso 1, lalo na't may mga kahon ng talaan mula sa ibang gabi. Bakit tila dalawa lang ang resibo mula sa gabi ng aksidente? Kaya ano ang nangyari? Sa video, pinag-uusapan ng mga investigador ang posibilidad na sinadyang sirain o itago ang mga resibo mula sa gabing iyon. Pinag-uusapan nila ang pangangailangang baguhin agad ang kanilang search warrant para legal nilang makuha ang mga resibo na nahanap nila na maaaring magsilbing ebidensya ng normal na paraan ng pagtatala ng bar. Meron pa bang iba? 3 papel lang para sa isang araw. Iniisip ko na gawin natin yung pagbabago. Baguhin ito. Gusto mo bang gawin ko yon ngayon habang nandito tayo? Kunin mo lahat ng ito kasi Gusto mo bang baguhin ito ngayon? Nasa telepono ka ba? Para sa pagbabago. Kasi dito, ang galing nila gamit lang normal nilang kamay. Sige. Kaya siya nagsisinungaling sa atin. Oh, alam ko. Merong itaas na palapag. Hindi pa ako nakakaakyat doon pero parang yung mga dokumento ay nandyan lang. Sa tingin ko alinman. Sinabihan siya ng kanyang abogado na dito matatagpuan ang mga iyon at tinatakpan niya ang kanyang mga bakas. Nung pumunta ako kahapon, alam niya. Gusto kong hayaan ang bawat isa, hindi marinig, kasi parang palagi silang nandito tuwing may pagkakataon. Oh, syempre. Sige. Pwede ko namang ayusin agad, pero tingin ko hindi ito pwedeng gawin sa tawag lang. Gagawin ko, ibig kong sabihin, gusto mo bang tawagin ko ang isang pulis? Pwede kong tawagan si Kaylon? Naayos ko na to sa pamamagitan ng tawag sa telepono. Nagawa mo na. Oo, tawagan mo lang ang hukom at sabihin, hi, naghahanap po ako ng pagbabago. Ibang dokumentasyon ito na may ibang pangalan. Sige. Tinatago niya ang totoo. Sige, kung ganun, gusto lang namin kunin lahat. Sige, pero anong panahon ba ang ibig mong sabihin lahat? Sige. Alam din niya kung sino sila. Oh, alam niya. 2-20. Narito na ang 2-20. Kaya parang siya. Tinira niya ang ebidensya. Alam niya kung sino sila. Pero hindi lang yon, sinira pa niya ang ebidensya. Imposible yon.
Dati may resibo tuwing pumupunta sila, ngayon wala. Dalawang transaksyon ba ito? Oo. Ibig kong sabihin, pwede nating balikan at tingnan kung ilan ang pumapasok at lumalabas sa lugar na ito. Kung lampas 2 tao, ibig sabihin sinisira niya ang ebidensya. Kaya naisip kong gawin ito, kunin lahat. Sige, hayaan mo ako. Dapat kunin natin lahat ito. Gusto ko sana, hayaan mo akong maghanap. Ibig kong sabihin, malamang nasa basurahan na yon. Alam mo yon, pwede nang nasa basurahan na yon. 2 araw na ang nakalipas, no? Sa puntong ito. Hayaan mo akong umakyat at maghanap para lang makita kung may nakatago o kung ano man sa itaas. At least ma-check ko man lang yung posibilidad na yon. Pagkatapos makakatawag na ako sa isang mataas na hukom. Interesante ito. May dumating pang empleyado sa Moon Palace, hinila siya ng mga detective palayo. At nagbigay siya ng kwento na masasabi nating taliwas sa version ng manager. Dahil sinabi ng empleyadong ito sa pulis na sa Moon Palace, bawat inumin ay nakadokumento sa isang ticket. Ang tanging exception ayon sa kanya ay kung ang customer ay nagbabayad ng cash agad-agad doon mismo sa bar. Dagdag pa niya, suki sina Sarah Klassen at grupo niya, kaya tiyak na may documentation ng mga order nila noong gabing iyon. Kilala mo ba ang dalawang ito? Sila sina Trent at Sarah. Sina Trent at Sarah. Sige, paano mo sila kilala? Dahil pumunta sila dito. Pumupunta sila dito, sige. Nagdulot ba sila ng anumang problema o kung anuman? Hindi sila sobra kung uminom. Hindi sila sobra kung uminom. Sige. Wala akong alam tungkol dyan. Sige, sige. Hindi sila ay responsable at kagalang-galang. Sige. Pumupunta sila dito. Walang karaniwang problema rito. Sige. Walang bata. Pag may problema si Brad ay labas ka na. Sige. Walang identification, walang ganito, walang ganyan, tanggal ka na. Oh, sobrang galing niya. Hindi ko alam ang nangyari nung Sabado ng gabi. Sige, sinusundan namin ang insidente ng banggaan na tinutugunan. Pero masasabi ko na, hindi pa ako naatasan dito sa lugar na to. Hindi naman kami madalas nakakatanggap ng mga reklamo mula dito. Kaya... Talagang maingat siya. Sige. At palagi niya akong pinapaalalahanan, huwag mong, siguraduhin mong hindi mo sosobrahan ang pagbuhos sa kahit sino. Okay. Siguraduhin mo to kung may kailangan ng sakay, tumawag ka. Tumawag ka ng Uber? Tumawag ka ng kahit ano para sa kanila, gumawa ka ng paraan. Kaya ibig kong sabihin siya, wala namang kaming problema, sigurado. Sige, sige. Masasabi kong hindi kailanman. Malaki ito, humihingi ako ng paumanhin. Sige, anong ibig mong sabihin sa malaki ito? Narinig ko ito sa balita. Sige, narinig mo na sa balita, kaya sinusubukan nating matalo. Pinaghihinalaan naming baka nandito na sila dati. Kaya sinusubukan pa rin naming tapusin ang ilang mga hindi pa natatapos na bagay at iba pa. Pero, at sinabi mong si Cathy ang nagtatrabaho? Oh. Sorry, nalimutan ko. Ano ulit pangalan ni Inaudible? KOP. Copy. Sa tingin ko, ganun ang baybay niyan. Siya, eto din kailan mo? Ako si Mari. Mari, sige. Marian Stock Sally. Sige, Mar. Marian Stock Sesti Akis. Ali Alalayway. Ay, perpekto yan. Salamat. Hindi rin ako pala awit. Hindi ko naman naisip na ganun ka. Hindi talaga ako ganun kahit kailan. Hindi. Mabubuti talaga ang mga taong ito. Sige. Ibig kong sabihin, alam mo, may mga nangyayaring hindi inaasahan at yan ang pinakamalungkot na bagay. Sobrang naaawa ako sa pamilyang yon. Oo, medyo mabigat talaga. Pero oo, sinusubukan lang naming imbestigahan ito ng masinsinan hanggat maaari. Kaya kami, hindi lang ito ang tanging lugar na pupuntahan namin. Alam mo, umaasa lang kami na makakakuha pa kami ng kaunting impormasyon tungkol dito. Buti na lang at wala ako dito nung Sabado. Oo, malamang. Hindi ako makapaniwala na may nangyaring ganun. Oo, tingin ko marami sa atin ang nagulat. May kilala akong mga malalapit na kakilala niya, hindi masyado kay lalaki, pero... matagal na rin siyang wala sa trabahong yun, kaya... Tama. Madalas na lang siya sa bahay-bahay. Sige, okay. Pero siya ay isang mabait, kahangahangang tao, maalaga at mabait. Okay. Ibig kong sabihin, grabe ako lang. Pero alam ko na nangyayari talaga ang mga aksidente. Pwedeng mangyari rin sa akin habang nagmamaneho pa uwi. Tama, eksakto. At oo, gusto lang talaga naming mabigyan ng hustisya ang biktima. Tama. Pwede mo ba akong kwentuhan ng kaunti tungkol sa kung paano ninyo tinatala ang mga record at pinansyal at iba pang bagay? Kami, cash lang talaga kami. Sige. Masasabi ko yan sa'yo. Sige. Oo, si Brad mismo ang nagbo-bookkeeping. Sige. Hindi ko alam yon. Sige, kung may isang tao. Wala akong ginagawa ni isa doon. Sige, tumatanggap ka ba ng utos? Kung may mag-utos, ibig kong sabihin, siguro, ano ba ang mga responsibilidad mo dito? Basta maglingkod ng mga inumin. Sige, kung may mag-order, kung papasok ako dito at mag-order ng inumin, ikaw ang magse-serve sa akin. Oo. Sige. Oo, magiging mabuti akong maglingkod sa'yo kung hindi ka lasing. Oo. Tama. Sige. Tama ang edad mo o ano ka. May pumasok dito, ikaw lang, sila, normal, pangkaraniwang tao, at wala namang nasa tamang edad at hindi, alam mo na, lasing, pagsisilbihan mo ang taong yon. Tinatangkang ko lang intindihin ang negosyo.
Sa identification, Kung walang identification, sasabihin kong kunin mo ito sa bahay. Sige, ayos yan. Sinusunod namin ang mga patakaran. Talagang Hindi ko sinasabing hindi ninyo ginagawa. talagang ginagawa namin. Kaya, kung o-order ako ng inumin, kailangan ba ng papeles na pupunan bilang server? Isinusulat namin ito sa maliit na template na papel. Sige. Hindi ang inumin, kundi ang presyo ang mahalaga. Sige, kung ako... Nasa isip ko na siya. Matagal na rin akong nandito. Oo nga, gaano nakatagal? 22. 22 taon ka na dito, grabe. Maghahanap ako ng ibang trabaho sa lugar na may upuan para sa cancer patients. Sige. Gumagawa ka ng mga upuan para sa may cancer. Sige, so cash lang. At pagkatapos, isusulat mo bawat inumin. Halimbawa, umorder ako ng 2, isusulat mo pareho. Isusulat mo sila. At pagkatapos ay magbabayad ako bago umalis. Ganun ba? Parang ganun ba ang sistema? Cash lang. Cash lang. Medyo naintindihan ko na yon. Pero pupunan mo ang ticket na yon para sa bawat inumin. Kaya kung nandito ako... Nakakatawa ang mga ticket namin. Nasa libro lahat, tigisa kami ng pangalan. Sige. Hindi siya parang isang ticket lang, katulad sa isang restaurant. Sige. Kaya mo palang magkaroon ng 3 mesa sa isang ticket. 3 grupo. So, nagsusulat ka ng pangalan o kung ano pa. Parang cheers dito, magkakakilala lahat. Ganun nga. Sabi ko nga, walang gulo o problema dito. Sige. Ganun talaga. Kaya bitbit ang mga magkakasalungat na pahayag sa kahon ng resibo, lumabas ang detective para tawagan ang hukom. Kailangan niyang agad baguhin ang search warrant base sa bagong natuklasan. Sa tawag na ito, inilalahad niya ang mga natuklasan. Tama ba? Sinabi ng manager na walang detalyadong tala na meron daw nakakita sila ng mga kahon ng iba pang mga resibo. Sinabi niyang pinaniniwalaan niyang posibleng na tamper o nasira ang mga resibo noong gabing iyon. Tingnan mo ito. Sabihin mo sa akin kung ano ang kailangan mo kaugnay ng iyong amyenda. Sige, gusto mo bang ako na ang magpadala ng warrant muna? Hindi, sige lang. Sige. Kaya, sa aking warrant at aking deklarasyon, nakasaad doon, kumpiskahin kung matagpuan ang mga sumusunod na bagay. Hawak ko ngayon ang mga resibo, dokumentong pinansyal, tala sa ledger, at iba pang dokumentong naitala o naidokumento noong 030-2000 at 25 mula 15:06 hanggang 22:30 ng gabi. Nang dumating kami para isagawa ang search warrant na ito, napag-alaman naming ako lang 2 resibo na nagpapakita na iyon lang ang mga transaksyong naganap noong 03/01/2025. Sa pagtingin sa iba pa, mukhang hindi balanse ang dami at malamang lalo na dahil sa mataas na antas ng kasikatan ng kasong ito, na ang mga dokumentong iyon ay itinapon o sinira. Kaya para mas magkaroon tayo ng mas malinaw na pananaw sa kasaysayan, at gusto ko ring sabihin na nakausap ko ang isang empleyado na nagtatrabaho dito at sinabi niya na ang mga iyon ay palaging lahat ng inorder na inumin ay nililista sa berdeng resibo maliban kung cash ang bayad. Noong panahong iyon, pamilyar siya sa suspek at sa kanyang asawa. At sinabi niya na ang mga taong iyon ay laging umiinom ng magkakasama at nagbabayad sa dulo. Kaya dapat ay may dokumentasyon. Tiningnan ko rin ang mga footage mula sa surveillance camera sa lugar at nakumpirma kong naroon nga ang 2 taong iyon. Kaya ang gusto kong ipabago ay ang saklaw ng mga petsa. Sa halip na unang araw ng Marso, gusto kong simulan ito sa unang araw ng Disyembre hanggang unang araw ng Marso. Ganito ang mangyayari. Matapos imbestigahan, naniwala ang mga detective na hindi sinadya ng manager na sirain o itago ang ebidensya. Nanatili siya sa posisyon at tumangging maglabas ng opisyal na pahayag tungkol sa magkasalungat na kwento ng pagtatala ng bar noong gabing iyon. Bumalik si Trooper Sarah Clasen sa korte para sa pagdinig noong Enero 7. Tututukan namin ito dahil trahedya ito. Iisipin mo ang pamilya ni Joser at ang kanilang pinagdadaanan. Napakahirap talaga ng panahong ito sa buhay nila at hindi madali. Habang lumalabas ang ebidensya at papalapit sa mahirap na paglilitis. Yan lang muna ang meron kami para sa inyo dito sa Sidebar, mga kaibigan. Maraming salamat sa pagsama sa amin. Tulad ng dati, mag-subscribe sa YouTube, Apple Podcasts, Spotify o saan mang podcast platform. Sundan ako sa X or Instagram. Ako si Jesse Weber. Hanggang sa muli.